Sa loob ng bahay na ito, hindi pangkaraniwang halaman ang itinatanim. Dahil ang nabisto ng mga otoridad, pinapalago pala rito ang marijuana. Kung makikita ninyo, yung buong unit na 2-bedroom ay ginawang taniman ng marijuana. Ang isang delivery rider namang ito, hindi pagkain o package ang dala, kundi pakete ng marijuana ang for delivery. Ang maaksyong operasyon, abangan mamaya. May marijuana pa. Pero may mga nagsusulong na gawing legal ang paggamit ng medical marijuana sa bansa. Lunas daw ito sa ilang karamdaman. Talagang lifesaver sa kanya yung cannabis kasi talagang yun yung nagbigay ng buhay sa kanya na yung quality of life na hahanapin ng isang Manila. Panahon na nga ba para gawing legal ang paggamit ng medical marijuana? Sa cellphone video na ito nakuha sa bayan ng Luzon, Masbate, makikita ang buwis buhay na pagtawid sa ilog gamit ang isang kableng tulay ng ilang guro ng Bonifacio Elementary School. Isang maling yapak, pwede silang mahulog. At mapahamak, makatawid kaya sila ng ligtas sa kabilang tulay. Kung sakaling mahulog po talaga, ma'am, siguradong patay po talaga kasi masyadong malakas yung agos ng tubig po. Sa Angat, Bulacan naman, idinaraing ng mga residente ang nasirang tulay sa kanilang lugar. Sa mga panahong malakas ang alon, hindi sila makatawid sa ilog. Noong 1990s, may konkretong tulay dito na dinurugtong yung dalawang barangay sa town proper ng bayan ng Angat. Pero nang manalasa yung Typhoon Ulysses noong November 2020, nawasak itong konkretong tulay. Kaya ang naiiwan na lang dito sa may ilog ay yung mga debris. May pag-asa pa kayang matugtungan ang tulay ng mga residente. Dulo ng tulay, ano? Nabuto. Lampas tao ang lalim ng ilog at malakas ang agos. Isa ang gurong si Jeneline Adayhera sa mga residenteng tumatawid sa kableng tulay sa bayan ng Luzon, Masbate. Kwento ni Teacher Jeneline, dating hanging bridge ang kanilang tinatawiran papunta sa eskwelahan. Hanging bridge po kasi yun, ma'am, nagawa sa kahoy. Kaya lang po nung may dumaan na malakas po na bagyo, tinangay po yung hanging bridge. Kaya yung naiwan po, yung kable na lang. Bukas po, Lord. Dapat may sakay na natawo ho. Sabi ni Teacher Jeneline, tinatawid ng mga residente ang ilog sa tag-init. Pero sa panahon ng tag-ulan na lampas tao ang tubig, sinusuong nila ang peligro ng pagtawid sa kableng tulay. Pag tag-init, ma'am, abot hanggang legs lang po, hanggang tuhod minsan. Pero pag tag-ulan, pag ganito po, lagpas tao po pag bumabaha. Sa cellphone video na ito, makikitang inabot na nga ng rumaragas ang tubig sa ilog ang mismong kable. Ang isa nga sa nakuha ng tumatawid, muntik pa ngang mahulog sa ilog. Sa pagkakataong ganito, hindi na raw nakatatawid sina Teacher Jeneline palabas ng Barangay Bonifacio. Pag maulan talaga, ma'am, dito na lang po kasi nag-stay. Hindi na po ako umuwi pag hindi kaya. Minsan kasi hindi kayang pawirin yung malong talaga pag naaakawan yung kabilis mo. Kaya naman ang ilang nakararanas ng perwisyo at sumusuong sa delikadong pagtawid, nananawagan na sa lokal na pamahalaan. Nananawagan po kami, sana po tulungan nyo kami na magkaroon na ng tulay dito sa aming barangay. Kasi po, ayan o, kawawa yung mga kabataan. Kawawa naman po yung pag-aaral nila. Kasi kung sakaling mahulog po talaga, ma'am, siguradong patay po talaga kasi masyadong malakas yung agos ng tubig po. Sabi ni Teacher Jeneline, may alternatibong daan sana na pwedeng ikutan ang mga residente. Pero ilang ilog naman ang kailangan nilang tawirin. Pwede pong dumaan, kaya lang po, hindi din kasi accessible yung daan kasi matarik po, tapos yung marami po rin dadaan ng ilog. Pag malakas po yung tubig, umaapaw din po yung mga ilog, kaya hindi rin po kami makadaan.
Bakit nga ba ilang taon nang walang tulay sa Barangay Bonifacio? Kawawa naman talaga oh. Itinanong namin yan sa lokal na pamahalaan ng Uson. Yung cable doon, that's parang residue nung nasira na Hanging Bridge and Monkey Bridge. We were clear with the constituents of Bonifacio na it will be just footbridge, pang tao lang. And here comes, they requested na kung pwede yung motor nila with all the heavy loads. Finorce naman kasi nila. Here comes a bagyo na super lakas. So, hinampas po yung, so to speak, Monkey Bridge. Kaya ngayon, naging kable na lang po siya. Tatanong ko din po yan sa tao. Kung gusto nila, na i-cut na lang po yung kable. Kung talagang sa kita nila, it endangers their life. Wala pa man po kami napabalitaan na namatay during sa pag-cross ng kable. Pero bibigyan po natin sila ng oportunidad na pumili kung ano ang best po sa kanila. Last year, former mayor and the mayor now, which is my parents, pumunta man po sila explaining that we will try our best for the construction of the bridge. Kasi po, it would entail big money. Kawawa naman talaga oh. Idinaraing din ng mga residente sa Barangay Baybay Angat, Bulacan ang kanilang sirang tulay. Noong 1990s, may konkretong tulay dito na dinurugtong yung dalawang barangay sa town proper ng bayan ng Angat. Pero nang manalasa yung Typhoon Ulysses noong November 2020, nawasak itong konkretong tulay. Kaya ang naiiwan na lang dito sa may ilog ay yung mga debris ng dating konkretong tulay. Makalipas ang mahigit 2 taon, hindi pa rin ito nagagawa. Ano nga ba ang dahilan? Isa sa mga naapektuhan ng kawalan ng tulay ang mga magsasaka ng gulay, tulad ni Nanay Florencia Tigas. Aminado siya na hindi biro ang mamuhunan para sa tulad nilang magsasaka. Ano ba yung mga hamon na kinakaharap nyo po bilang isang nagtatanim ng gulay sa pagtanim pa lang at sa gastos? Ay, yun nga ho, minsan nagkakautang-utang pa nga ho eh. Kaya minsan nalulugi pa nga ho dahil sa mahal ng mga abono, tapos sa yung mga kurudo, gasolina. Ang inaani niyang gulay tulad ng sitaw at okra, ibinabiyahe at ibinibenta sa Balintawak Market sa Quezon City. Pero dagdag pasakit daw sa kanila ang pagkasira ng tulay. Paano ho kayo naapektuhan nitong tulay na to? Bubuhatin pa hong isa-isa, isasakay ho sa bangka, tapos iaakyat pa nga ho doon. At saka palang masasakay doon sa jeep na sasakyan namin. Eh di, yung mga tagabuhat. Oo, kaya panibagong bayad na naman. Bayad sa bangka, bayad sa tao. Lumiliit ho ang kita. Dahil nga ho, marami pang binabayaran. Naisip na raw ng mga residente tulad ni Mang Delio Salvador na mag-ambagan noon para lang makapagpagawa ng konkretong tawiran sa ilog. Nag-ambag-ambag po kayo? Magkano yung ambag? Sa amin, ang pagkakalang po, 500 yung sa amin. Voluntary land. Ang problema, nakaliko man daw sila ng pondo, hindi naman nasimulan ang overflow bridge. Nung sisimula na po, ando doon na po yung mga tosang. Pagkakaalam ko po, ang dinig ko, pinigilan dahil hindi daw nagpaalam. Ganon ka-importante na kayo na yung maggagastos para lang magkatulay. Opo, kasi nga po kami yung nahihirapan. Kaya, kumikilos kami. Ganito rin ang reklamo ng mga nakausap naming residente, lalo na kapag may emergency. Ang problema rito, pag nagkaroon ng emergency, hindi namin alam kung saan kami tatawid. Magkatatlong taon na po. Magtatatlong taon na ano? Pagdurusa. Para maibsan pansamantala ang pagdurusa ng mga residente, nagpatayo ang lokal na pamahalaan ng Angat ng kawayang tulay at nagtambak ng lupa. Dati para makatawid yung mga residente, kailangan nilang magbangka. So ang isa sa mga naisip na pansamantalang solusyon, itong tulay na gawa sa kawayan. Nakadugtong ito dun sa tambak ng lupa, kalahati nitong ilog. Ang kinakatakot nila, syempre, pag dumating uli yung mga malalakas na ulan, mawawash away lahat to, maanod, at mawawala na naman sila ng tawiran. Para mas maging easy access, kahit pa paano medyo nakapaglalakad sila ng
makarating po rito ng mas safe na ma'am. So parang ilang linggo lang din yan, Mayor. Para sa masisira na naman. Ma'am, hindi ko kaya pangako. Pero siyempre kami, on our part, responsibilidad namin kung paano namin mapapagangi yung kalagayan ng mga mamamayan namin. Sa ngayon, malaking tulong ang kawayang tulay para sa mga tulad ni Alicia May Plasabas na tumatawid sa ilog para makapasok sa eskwelahan. Tingin ko po medyo safe naman po yan kasi po nakakatawid naman po yung ibang tao. Pero po kapag po lumaki yung ilog, masisira din po. Sabi ni Mayor Joar Bautista, 100 milyong piso ang kailangang pondo para makapagpatayo ng konkretong tulay sa Barangay Baybay. Talagang hindi kakayanin ng pondo ng munisipyo na mapondo ito, mapagawa to. Dahil magkano aabot? Right now, rough estimate nasa more than 100 million. Yun ang estimate ng DPWH. Imposible ma'am na mapondo ng local government namin. Kung tutuusin, may alternatibo sanang daan ng mga residente ng Barangay Baybay at Laug palabas sa bayan. Ang sabi ng mga residente rito, nasa 6 na taon pa lang mula nang maitayo itong dike na to. Pero nitong January, pagkatapos ng ilang araw na walang tigil na ulan, bumigay yung ilang bahagi ng dike. Isa lang to dun sa mga nasirang bahagi ng dike, kaya hindi na madaanan. Ito pa naman, yung alternatibo sanang daan ng mga residente simula nung masira yung tulay sa kabilang banda ng barangay. Sakop ang dike ng bayan ng North Zagaray, Bulacan. Paliwanag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan, ang nangyaring flash flood noong nakaraang buwan ang sumira sa ilang bahagi ng dike. Flash flood ang nangyari because of the heavy rainfall. So, nag-spill lang ang ng water, excess water from that dams. Kaya nagkaroon ng parang pinaka-flash flood along this river, Angat River. Kaya naapektuhan itong slope protection project namin. Sabi ng ahensya, naipatayo nila ang dike sa ilalim ng flood control project na pinondohan ng 97 million pesos. Ang naging problema dito ay na-scour yung ilalim ng river, naapektuhan yung ilalim ng structure. So, kung naapektuhan na yung ilalim ng structure, talagang bibigay hanggang itaas siya. Gagawa naman natin ng paraan para magkaroon siya ng pondo at ma-rehabilitate and repair namin yung structure. Sa pagkasira ng tulay at dike, isang bahagi ng ilog ang binuksan ng LGU ng Angat para magsilbing alternatibong daanan ng mga sasakyan papasok at palabas sa Barangay Laug at Baybay. Ma'am, naggawa ako ng detour dito ma'am, na nakakatawid naman yung mga sasakyan dito sa kabila rito ma'am. Na on my own pocket, ginawa ko na ma'am na yung makatawid sila for the meantime ma'am. Sa ngayon, hindi na uubusan ng pag-asa ang mga residente na darating ang panahon, konkreto at permanenteng solusyon ang magiging tugon sa halos 3 taon na nilang hinaing. Mas komportable po sana kung masisimulan yung tulay. Mas mahusay po. Talagang napakahalaga ho ang tulay para sa amin. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Kapag nakita mo ang video na yan, iisipin mo, kuha yan sa loob ng isang club o bar. Pero ang totoo, kuha yan sa loob ng isang condominium unit sa Taguig City. Ang nangyari, nabisto ng mga pulis na sa loob ng unit, may mga tanim pala ng marijuana. Ayon sa Philippine National Police o PNP, kumpirmadong marijuana ang mga nasa paso. Pinaparami raw ang mga ito para ibenta sa parokyano. Kung makikita ninyo, ang buong unit na 2-bedroom ay ginawang anitan ng marijuana. Nang mapasok ito sa isang buy-bust operation, nakitang high-tech ang mga aparatos na ginagamit para raw hindi malanta ang marijuana. Kung makikita mo yung ultraviolet lights, it serves as a sunlight active. So yun yung bumubuhay sa mga tanim na po sa mga marijuana. Ipinagbabawal ang pagtatanim at paggamit niyan sa Pilipinas. Sang-ayon na rin sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tansya ng mga pulis, nasa 2.2 million pesos ang halaga na nakumpiskang marijuana sa loob ng bahay. Nagsusupply daw sila sa ilang drug dealer sa Makati City, Taguig City at Calabarzon. Ang suspect, retiradong miyembro pala ng US Air Force. It was just a hobby level. What's the purpose? I was bored. It's something to do.
Nakakulong ngayon ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act. Ang mga dealer ng marijuana, sumabay na rin sa teknolohiya. Nito lang nakaraang linggo, minanmanan naman ng mga tauhan ng PNP Southern Police District ang delivery rider na ito dahil base sa isang tip, hindi pagkain o package ang dinideliver niya. Mula sa isang motorsiklo, sumakay ang suspect sa isang SUV kung saan nakasakay ang isang asset. At nang makumpirma ang hinala, agad hinuli ng mga otoridad ang suspect. May marijuana pa. Tinatayang nasa 400,000 pesos ang nakumpiskang marijuana at shabu sa delivery rider. Sabi ng PNP, talamak ngayon ang patagong bentahan ng marijuana online. Ano-ano nga ba ang mga bagong modus? Alamin natin. Ayon sa PNP, mas pinadali raw ang paraan ng bentahan ngayon. Gamit lang ang isang messaging application sa ilang social media accounts. Makabibili ka na ng marijuana online. Itong mga nahuli nating pusher, legitimate rin sila, delivery ng mga pagkain. So, during the course ng pagde-deliver, magta-transaction din sila. So, sabay nilang ihahatid yung pagkain at the same time, idadaan naman nila yung droga dun sa nag-order o customer nila. Nakakulong ngayon ang delivery rider at nahaharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Illegal man ang paggamit ng marijuana sa bansa ngayon. May mga nagsusulong na panahon na para payagan o gawing illegal ang medical use ng marijuana. May mga pruweba raw kasi na nakakapagpagaling ito sa ilang sakit. Butang na ikaw? Ay, hindi pa. Ano gusto mo? Hinili ko ng gamot? Ha? Sa cellphone video na ito, makikita ang panginginig ng katawan. At hirap sa paghinga ng 9 na taong gulang na si Miracle, hindi niya tunay na pangalan. Ano nga ba ang kondisyon ng bata? Kwento ng kanyang ina na si Mary Jane, hindi niya tunay na pangalan. Wala pang 1 buwan mula nang ipinanganak si Miracle. May mga nakita na silang kakaiba sa anak. At matapos magpatingin sa doktor, nakumpirmang may cerebral palsy spastic quadriplegia o ang pinakamalalang klase ng cerebral palsy si Miracle. Bukod dito, meron ding epilepsy si Miracle. Yung usual na sakit niya, nagsisisure, tumipilit yung mata, nagbabayolet, and then, talagang wala na siyang, hindi na siya humihinga. Yun kasi yung madalas na yung nakikita sa kanya, and then, wala siyang inuubo, parang hindi niya kaya lumunok. Dagdag pa sa pangamba ni Mary Jane, ang pagkakaroon ng seizure disorder ni Miracle. Wala pa siyang 1 month old nung first seizure niya, na hindi naman namin alam na sakit na pala siya, na hindi naman namin ina-expect na yun na yung mangyayari sa kanya. Pero hindi raw tumitigil si Mary Jane sa paghahanap ng paraan para maibsan ang nararamdamang sakit ng anak. Hanggang sa madiskubre niya ang marijuana o cannabis oil na mabibili online. Parang lang siyang kagaya ng mga vitamins. Wala ka nang kailangan pang gawin kundi ipainom na lang sa bata. Nabibili ko siya through black market kasi black market na lang talaga yung makukuhanan mo ngayon. Susunod, 8 drops for 8 hours. Imamassage mo sa bibig niya para mag-set out ng malunok mo. I-take mo lahat ng risks para sa anak mo. Talagang para magkaroon siya ng maibigay mo yung buhay na gusto mo para sa kanya. Yung buhay na pinapangarap mo sa kanya. Drops for 8 hours. Imamassage mo sa bibig niya para mag-set out ng malunok niya. sa loob ng 5 taon ng pagpapainom kay Miracle ng cannabis oil, malaking pagbabago na raw ang naidulot nito sa bata. Before pa siyang mag-take ng medical cannabis, talagang kapag ginanyan mo yan, dyan niya lang yan.
Pero ngayon, kusa niya na yan. Kusa niya nang tatanggalin yan. Yan, gagawa na siya ng movements niya. Yan. 5,000 to 7,000 pesos nabibili ang isang bote ng cannabis oil na pinaiinom kay Miracle na tumatagal ng halos 3 buwan. Pwede namang makakuha ng medical cannabis sa pamamagitan ng Compassionate Special Permit mula sa Food and Drug Administration o FDA. Pero matagal raw ang proseso. Kaya napipilitan sina Mary Jane na bumili online. Iti-take mo lahat ng risk para sa anak mo. Talagang para magkaroon siya ng, maibigay mo yung buhay na gusto mo para sa kanya. Yung buhay na pinapangarap mo sa kanya. Dito lang na-file ang Senate Bill 230 o ang Medical Cannabis Compassionate Act of the Philippines. Ito ay para i-legalize ang paggamit ng medical marijuana para sa mga Pilipinong may malalang sakit. Isinusulong nito ang legal na paggamit ng medical marijuana para sa mga Pilipinong may malalang sakit tulad ng cancer, epilepsy at multiple sclerosis. Sa buong mundo, may 70 bansa na legal na ang paggamit ng medical marijuana. Sa pagtataya ng mga pag-aaral sa US, mula 2016 hanggang 2019, ang cannabis ay nakitaan ng moderate to high quality of evidence of efficacy, effectiveness, and safety. Isa sa mga grupong nagsusulong rin sa panukala, ang Canna Hopefuls Inc. Ang alam mo po, yung tinatawag na medical cannabis, madami siyang active component. Pero among all these components, the most common and very popular are yung tinatawag nating CBD and THC. Kasi there are certain specific illness such as cancer na pag binaghalo mo yung tamang combination ng CBD with THC, magkakos ng positive effects sa tao na merong sakit. Nakasaad din sa panukalang batas na magkakaroon ng access ang mga Filipino sa murang medical cannabis. Pero tanging sa mga otorisadong Medical Compassionate Cannabis Centers o MCCCS makakabili nito. Pero para naman sa grupong MedCan o Medical Cannabis Party, ang kampanya ay magkaroon ng access sa cannabis bilang gamot. Yan ang usapan. At yon ay legal. Kaya namin siya pinaglalaban. Usapin ito ng buhay at kamatayan eh. The faster it can be approved or legalized or it can be accessed legally, the better. Kasi maraming pasyente mula bata hanggang matanda ang naghihintay na maka-access nito ng legal. Ayon naman sa Dangerous Drugs Board o DDB, kailangan pang pag-aralan ang magiging epekto ng legalisasyon ng medical marijuana. Si Director Carion ba nandyan? Anong kadya niya pa? Mag-i-interview sana kami. Sinubukan namin kunin ang reaksyon ng Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board, pero hindi raw muna sila magbibigay ng statement sa ngayon. Hihintayin daw muna nilang maging batas ang proposed bill. Huli na. Positive, sir. Oh, may marijuana pa. Marijuana pa. Matagal ng issue ang legalisasyon ng medical marijuana sa bansa at ngayong muling isinusulong ito. Dapat ay masigurong maayos ang implementasyon nito para hindi ito maabuso. Para kay Miracle at Mary Jane, ito ang nakikita nilang sagot para mabigyan sila ng bagong pag-asa. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.